Kinaya ng isang 2 taong gulang na bata ang perwisyong dulot ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Para sa update, may live report si Romel Lopez mula sa Sorsogon. Romel. Sir, nakita na nga sa ere kanina yung lawak ng epekto ng abong binuga ng Bulkang Bulusan nang pumutok ito nung Lunes. At ang aburing ito ang tinuturo namang dahilan ng isang mag-anak sa pagkamatay ng kanilang kapamilyang 2 taong gulang. Kitang-kita sa himpapawid kung gaano kalawak ang naabot ng abong binuga ng Bulkang Bulusan. Ayon sa PHIVOLCS, aabot ng 400 square kilometers ang nasakop ng abo. Since November saka December, medyo malakas ito. Base na sa sa tinamaan na area. Lalo dito, abot sa bulan, mas makapal dito sa bulan din eh. 4 na bayan ng Sorsogon, pati bahagi ng Masbate, naabot ng abong binuga ng Mount Bulusan. Sigurado ako kung hindi uulan ito in the next few days ay may increase siguro yung mga health cases related dito sa ashfall, lalo na yung may mga asthma. Ang aburing ito ang dahilan kaya namatay ang 2 taong gulang na anak ng mag-asawang Celso na si Michael. Hindi ko na po kaya. Lumala raw kasi ang hika ng bata at di kinaya nang malanghap ang makapal na abo. Sige nga ang kain niya. Normal man siya. Yun na nag-umpisa lang na pagtugas ang bulkan. Mamayang gabi. Todo bantay naman ang mga sundalo sa paanan ng bulkan para siguruhing walang residente o tao na makakapasok sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Bulusan. Meron naman tayong nakadesignate na permanent danger zone. Ang ating mga army, ang mga sundalo ay nagpapatrolya dun sa lugar at ina-advisean yung mga tao na huwag pumasok dun sa 4 kilometers radius na yon at ito ay delikado. Cheryl, sa buong magdamag nga, isang pagyanig lang o volcanic wake yung naitala ng Bulkang Bulusan. Dahilan naman para mag-decamp na o mag-uwian yung may 500 mga evacuees sa bayan dito ng Irosin sa Sorsogon. Cheryl. Maraming salamat, Romel Lopez. Nagsorry si Lauro Visconde kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa pambubuking daw niya na si Corona ang kanyang source sa umano'y gapangan sa Visconde massacre case. Kasunod niyan, nag-ayuno pa si Mang Lauro bilang panawagan sa pagbabago raw sa hudikatura. Fritz Cabial, ikwento mo. Sa isang simpleng misa, sinimulan ni Lauro Visconde at ng People's Movement for Justice ang 3 araw na pag-aayuno o fasting bilang panawagan ng reforma sa criminal justice system sa bansa. Pinabendisyonan pa ng grupo ang simbolo ng Korte Suprema. Matindi pa rin ang paniniwala ni Mang Lauro na ginapang ni Associate Justice Antonio Carpio ang pag-absuelto sa grupo ni Webb sa Visconde massacre case. Bukod daw kasi sa pagsabi sa kanya nito ng mismong Chief Justice, una na ring nagsiwalat si dating Court of Appeals Justice Jose Mendoza na may 50 milyong lobby fund na umiikot para paboran ng mga Webb sa kaso. At pinatotohanan nila na mayroong pangyayaring ganun. Katunayan, isa sa justice na ng Pormero nag-concur sa kasong ito, nag-dissent nung mag-file ng MRC naman. Bakit siya nagbago na isip? Itinanggi ng Korte Suprema ang mga alegasyon ni Mang Lauro. I've spoken to the justices mentioned. All have denied categorically. Even they cannot say for a fact that there was really that 50 million lobby fund. Parang my understanding from reports, from news reports is that these are just bare allegations. Paliwanag pa ni Marquez, nagkita noon sina Justice Mendoza at Visconde para batiin si Mendoza sa kanyang pagkakaupo sa Court of Appeals. Pero hindi na pag-usapan ang Visconde massacre case. When the conversation drifted to this particular case, he already put a stop to it and said that he does not know anything about that case. Panawagan ng Korte Suprema, tigilan na ang mga mapanirang alegasyon, lalo't kung hindi ito kayang patunayan. Let's put a stop to all this. This is the last time I'm going to comment on this issue unless, of course, something substantial is presented. Fritz Cabial, News 5. Posibleng pumasada na sa susunod na buwan ang mga babaeng tsupera sa mga pampasaherong bus. Pero bago yan, sumabak muna sila sa malupit na training at test drive. Ikwento mo, June Loyola.
Matinding training ang hinarap kanina ng may 31 babaeng gustong maging bus driver. May one-on-one interview sa mga opisyal ng TESDA at MMDA, written exams, pag-handle sa sitwasyon kapag nasiraan ang bus at actual test driving. Unang sumalang, si Mavic. Very intense yung yung training. Sobra. Para kaming dumadaan sa butas ng karayom. Si Yoli naman, medyo sumabit sa pagmamaneho matapos tamaan ang kon ng MMDA habang nagmamaniobra. Pero sa ikalawang pagkakataon, nakalusot din siya sa obstacle course. Napakahirap kasi maliit lang yung clearance niya eh. Maliit lang clearance, mahaba yung bus na inaanuhan namin. Ayon sa TESDA, kailangan nilang maipasa ang training para magkaroon ng NC3 o National Competency 3 Certification. Ito yung pinakamataas na driving certification na ibinibigay ng TESDA. Isa rin ito sa mga requirement para makapagmaneho ng bus. Ito po yung talagang nire-require din ng mga ibang bansa, mga empleyado, employers. So when they pass the assessment and they get certified, they also get a passport to go abroad and work abroad. Nakaabang na rin daw sa magiging resulta ng assessment ang mga kumpanya ng bus na kinausap ng MMDA para tumanggap ng mga lady bus driver. Sakaling pumasa ang mga aplikante, posibleng sa Marso daw ay makakakita na tayo ng mga babaeng tsuper ng bus sa kalsada ng Metro Manila. Jun Leola, News 5. Susunod sa aksyon, Chief Troubleshooter ng Pangulo na si Mar Rojas